Kapag stress ka, mapapansin mong kahit simpleng bagay ay mahirap tapusin. Yung utak mo parang sabay-sabay ang iniisip at kahit anong pilit, hindi ka makapag-focus. Normal ito at may paliwanag dito ang psychology. Pero ang maganda, may mga simpleng paraan para maibalik ang konsentrasyon kahit nasa gitna ka ng stress. Number 1, huminga ka ng malalim. Alam mo ba na isa sa pinakasimpleng paraan para makontrol ang stress at maibalik ang focus mo ay ang mismong paghinga? Parang sobrang basic, pero sa psychology at neuroscience, napakalaki ng epekto ng tamang paghinga sa utak at katawan. Kapag stress ka, mapapansin mo na bumibilis ang tibok ng puso mo. Mas mababaw ang hinga at parang laging may kaba sa dibdib. Para kang hinahabol kahit nakaupo ka lang. Ito ang natural na reaksyon ng katawan kapag nag-o-overthink o nasa pressure, ang tinatawag na fight or flight response. Ang problema, kapag ganyan ang hinga mo, ipinapadala ng katawan ang mensahe sa utak na delikado tayo, alert mode, kaya mahirap mag-concentrate. Imbis na tumuto ka sa trabaho o study, naka-alerto ka sa mga bagay na hindi naman dapat problema ngayon. Dito papasok ang deep breathing. Kapag sinadya mong dahan-dahan ang paghinga mo, halimbawa, hold ng 4 seconds, tapos exhale ng 6 seconds, pinapadala mo rin sa utak ang kabaligtarang mensahe. Ligtas tayo, kalma lang. Minsan simple lang, huminga ka lang ng malalim, mararamdaman mo na unti-unting bumabagal ang tibok ng puso mo. Lumuluwag ang dibdib at parang bumibigat ang katawan sa kalmado. Ang tawag dito ng mga psychologist ay physiological reset. Parang restart button para sa utak na sabog sa stress. At ang maganda rito, hindi mo kailangan ng kahit anong gamit o espesyal na lugar. Kahit nasa jeep ka, nasa opisina o nakahiga bago matulog, pwede mong gawin. Kahit 1 minuto lang ng deep breathing, ramdam mo agad ang pagbabago. Subukan mo ito ngayon. Isara mo sandali ang mata. Inhale ka ng malalim. Dahan-dahan, hold mo sandali, tapos exhale ng mas mahaba. Gawin mo lang ng 3 cycles at mararamdaman mong mas malinaw ang isip at mas kaya mong mag-focus sa gagawin mo. Number 2, mag-break ka ng 5 minuto. Madalas kapag stress ka at nahihirapan mag-focus, ang instinct mo ay pilitin ang sarili mong tapusin agad ang trabaho. Iniisip mo, kailangan kong matapos to, kaya bawal akong tumigil. Pero ang totoo, mas lalo mong pinapahirapan ang utak mo kapag wala kang pahinga. Isipin mo ang utak parang cellphone. Kapag sobrang dami mong mga apps na sabay-sabay nakabukas, bumabagal, naghahang, minsan nagka-crash pa. Hindi dahil mahina ang phone, kundi dahil overloaded. Ganon din ang isip natin. Kapag tuloy-tuloy mong pinipilit mag-focus kahit sobrang stress, nagiging mabagal ang mental processing mo. Kaya napakahalaga ng short breaks. Hindi ibig sabihin na tamad ka kapag huminto ka sandali. Sa psychology, tinatawag itong cognitive reset. Sa loob ng 5 minutong pahinga, binibigyan mo ang utak ng chance para mag-recover at mag-clear ng clutter. At hindi kailangan komplikado. Pwede mong gawin ang simpleng bagay na nakaka-refresh. Tumayo ka at maglakad-lakad saglit. Uminom ka ng tubig. Mag-inat o stretch para gumalaw ang dugo. Tumitig ka lang sa bintana at huminga ng malalim. Minsan nga, kahit paglabas mo lang saglit para makakita ng ibang tanawin o kahit simpleng pakikinig ng tahimik na musika, sapat na para maramdaman mong bumigat ulit ang focus mo. Subukan mong pumikit at isipin ito. Isang kotse na nagbabiyahe ng walang tigil. Kahit gaano pa kaganda ang makina, mauubos ang gasolina at masisira rin kung hindi titigil para mag-refuel. Ganoon din tayo. Ang 5 minutong pahinga ay parang refill ng mental energy. At mapapansin mo, pagkatapos ng break, mas mabilis mong matatapos ang gawain. Mas malinaw ang isip, mas kalmado ang loob, at hindi ka na parang hinihila ng stress. Kaya tandaan, hindi sayang ang oras kapag nagpapahinga. Sa totoo lang, yun ang pinakamagandang investment para bumalik ang utak mo sa laser-sharp focus. Number 3, mag-practice ka ng self-compassion. Kapag stress ka at nahihirapang mag-focus, ano ba madalas mong sinasabi sa sarili mo? Madalas ganito, ano ba yan? Bakit ang hina ko? Ang tamad ko naman, wala akong silbi. Kung mapapansin mo,
Sobrang daling maging harsh sa sarili. Pero isipin mo saglit, kung kaibigan mo ang hirap na hirap, sasabihin mo ba sa kanya yon? Hindi, di ba? Ang sasabihin mo ay, okay lang yan, normal lang na mapagod ka, kaya mo yan. Pero bakit kapag sarili natin, ang bilis nating magalit at manghusga? Dito papasok ang self-compassion. Sa psychology, ito ay ang kakayahan mong maging mabait sa sarili mo, lalo na kapag nahihirapan ka. Hindi ibig sabihin nito na nagpapalusot ka o tinatamad ka. Ang ibig sabihin nito, kinikilala mo na tao ka at normal lang na may limitasyon. Isipin mo ganito, kapag pinapagalitan mo ang sarili mo habang stress ka na nga, para kang nagbuhos ng gasolina sa apoy. Pero kapag tinanggap mo na, oo, mahirap ito, pero hindi ibig sabihin wala akong kwenta. Pwede kong simulan ulit, dahan-dahan lang. Doon bumababa ang bigat at mas lumalakas ang focus mo. Halimbawa, imbis na sabihin, bakit ang bagal ko? Palitan mo ng, natural lang na mabagal ako ngayon kasi pagod ako. Pero kahit paunti-unti, uusad din ako. Imbis na sabihin, hindi ko kaya. Palitan mo ng, hindi pa ngayon, pero natututo ako. Ang simple pero powerful shift na ito ay nakaka-reset ng mindset. May research pa nga na nagsasabi, ang mga taong may self-compassion ay mas mabilis makarecover sa stress at mas nakaka-focus sa long-term goals nila. At eto ang pinaka-relatable. Isipin mo ang sarili mo bilang best friend. Kung hindi mo ipapahiya o sisisihin ang best friend mo, bakit mo gagawin sa sarili mo? Kaya kapag nahihirapan ka, subukan mong huminto saglit at tanungin kung kaibigan ko ang nasa sitwasyon ko, ano ang sasabihin ko sa kanya? At yun din ang sabihin mo sa sarili mo. Makikita mo, unti-unting luluwag ang dibdib mo, bababa ang pressure, at mas magiging malinaw ang isip mo para magpatuloy. Number 4, mag-stretch o mag-exercise saglit. Kapag stress ka, mapapansin mo na hindi lang utak ang apektado, pati katawan mo, ramdam din ang bigat. Madalas naninigas ang balikat, sumasakit ang likod, nananakit ang ulo, o kaya parang may laging kabigatan sa dibdib. Ang tawag dito ng psychology ay embodied stress. Yung emosyon at pressure sa isip bumababa at nagmamanifest sa katawan. At dito pumapasok ang simpleng solusyon, stretching o mabilis na exercise. Hindi mo kailangan pumunta sa gym o mag 2-hour workout para maramdaman ang epekto. Kahit 2 minuto lang ng pag-unat ng katawan, pagtayo mula sa upuan o paglalakad saglit, napakalaki na ng tulong. Bakit? Kapag gumagalaw ka, tumataas ang blood flow. Ibig sabihin, mas maraming oxygen at nutrients ang dumadaloy sa utak mo. Parang sinasabing, uy gising, mag-focus tayo. Kaya mapapansin mo, pagkatapos mag-stretch o maglakad, mas alerto ka at mas malinaw ang isip. Halimbawa, kung matagal ka nang nakaupo sa harap ng laptop at hindi na gumagana ang utak mo, tumayo ka lang at i-rotate mo ang balikat, i-stretch ang leeg o iunat ang braso. Ramdam mo agad na parang na-release ang tension. Kung nasa bahay ka, subukan mong maglakad papunta sa kusina. Higop ka ng tubig, tapos balik. Minsan yun lang, reset na ulit ang utak. O kaya kung gusto mo, 1 minutong jumping jacks o push-ups. Hindi para maging fit agad, kundi para lang i-activate ang katawan at gisingin ang utak. Isipin mo na lang parang kotse na naka-idle ng matagal. Unti-unting bumabagal ang makina. Pero kapag ginalaw mo kahit sandali, magigising ulit at bumabalik sa tamang kondisyon. At alam mo kung ano ang bonus? Kapag gumalaw ka, naglalabas ang katawan ng endorphins, yung natural na happy chemicals. Kaya hindi lang focus ang bumabalik, pati mood mo gumagaan. Kaya tandaan, kung gusto mong bumalik ang konsentrasyon, minsan hindi sagot ang tumitig sa screen ng mas matagal. Ang sagot ay bumangon, igalaw ang katawan kahit sandali lang. Subukan mo ito ngayon. Itaas mo ang 2 kamay, iunat mo, iikot ang balikat, tapos huminga ka ng malalim. Ramdam mo ba kung paano unti-unting bumibitaw ang tensyon? Yan ang maliit na galaw na may malaking epekto sa focus mo. Number 5, makinig ka sa instrumental music. Napansin mo ba, kapag stress ka, ang bilis mag-ingay ng utak. Para siyang radyo na sabay-sabay ang mga estasyon. Iniisip mo yung trabaho, bayarin, problema, tapos bigla pang may maalala kang ibang kailangan mong gawin. Ang resulta, hindi ka makapag-focus kahit anong pilit. Dito pumapasok ang kapangyarihan ng instrumental music. Hindi ito basta-basta background sound lang.
May psychological effect talaga ito sa utak natin. Kapag nakikinig ka ng music na walang lyrics, lalo na yung calm o steady beat, para kang binibigyan ng utak ng mental anchor. Parang sinasabi ng musika, relax ka muna, sundan mo lang yung rhythm. Dahil walang lyrics na makakadagdag sa iniisip mo, hindi ka nadidistract sa salita, kundi nakakatulong siyang gawing mas steady ang takbo ng isip. Halimbawa, yung lo-fi beats na parang tunog ng ulan o soft hip-hop rhythm, maganda ito kapag nag-aaral o nagta-type ka dahil parang natural siyang background na hindi nakakasagabal. Yung classical music, gaya ng piano o violin pieces, ito naman nakakapagbigay ng sense of calmness at structure. Ayon sa ilang pag-aaral, nakakatulong ito para sa memory at focus. Kahit yung nature sounds tulad ng patak ng ulan, hampas ng alon o tunog ng hangin, nakakabigay ng pakiramdam na parang nasa tahimik ang lugar kahit nasa gitna ka ng gulo. Ang maganda pa rito, kahit saan mo siya dalhin, pwede. Nasa bahay ka man na maingay, nasa opisina na maraming distractions, o nasa kalsada habang may traffic, pwedeng gawing parang focus bubble ang utak mo sa pamamagitan ng music. At hindi lang basta focus ang naibibigay ng instrumental music, may bonus pa. Nakakatulong din itong pababain ng stress hormone sa katawan. Kaya minsan, mapapansin mo, pagkatapos ng ilang minuto ng pakikinig, mas kalmado ang mood mo, mas relaxed ang katawan, at mas malinaw ang iniisip. Isipin mo na lang, kung ang utak mo ay parang magulong kwarto, ang instrumental music ay parang simpleng paglalagay ng background light. Hindi nito nililinis lahat, pero binibigyan ka nito ng tamang atmosphere para mas madali mong ayusin ang mga bagay-bagay. Subukan mo ito. Magbukas ka ng isang instrumental playlist habang nag-aaral o nagtatrabaho. Hindi mo mamamalayan, after 10 minutes, mas steady na ang focus mo kaysa kanina. Number 6, i-practice ang mindfulness. Kapag stress ka, mapapansin mo na bihira ka talagang nasa present moment. Ang utak mo, laging lumilipad. Iniisip mo yung deadline, yung pagkakamaling nagawa kahapon, o yung mga what if na wala pa naman. Ang resulta, sabog ang isip mo. Hindi ka makapag-focus sa kasalukuyan. Dito pumapasok ang mindfulness. Sa simpleng salita, ang mindfulness ay ang kakayahan mong magpahinga sa ngayon. Hindi ibig sabihin na wala ka ng problema, kundi natututo kang dalhin ang atensyon mo sa kasalukuyan, kahit ilang minuto lang. At sa psychology, proven ito na nagpapababa ng stress at nagpapalakas ng focus. Halimbawa, kung nakaupo ka at sobrang bigat ng isip, pwede mong gawin ng ganito. Huminga ka lang ng dahan-dahan. Pansinin mo ang pakiramdam ng hangin habang pumapasok at lumalabas sa ilong mo. Pakinggan mo yung mga tunog sa paligid, yung tunog ng ventilador, ingay ng sasakyan sa labas, o kahit huni ng ibon. Damhin mo kung paano nakaupo ang katawan mo sa upuan, kung paano nakalapat ang mga paa mo sa sahig. Minsan kahit 1 minuto o 2 minuto lang ng ganitong klase ng focus sa kasalukuyan, ramdam mo na agad na parang lumuluwag ang dibdib at bumabagal ang takbo ng isip mo. Ang mindfulness ay parang pagtigil ng orasan sandali. Kahit napakaraming nangyayari, binibigyan mo ang sarili mong makaligo sa katahimikan, kahit sandali lang. At dahil dito, mas nakaka-recharge ang utak mo at mas nagiging malinaw ang pag-iisip. Isipin mo ito, para kang driver na matagal nang nagmamaneho sa highway nang walang tigil. Kapag hindi ka huminto, mapapagod ka, maguguluhan, baka pa aksidentahin ang sarili. Pero kung hihinto ka muna sa gilid, bubuksan ang bintana, hihinga ka ng malalim at titignan lang ang paligid, bigla mong mararamdaman ang clarity at handa ka ulit magpatuloy. At ito ang nakakatuwa, hindi mo kailangan ng espesyal na oras o lugar para sa mindfulness. Pwede mong gawin kahit saan. Kahit nasa jeep, naglalakad, naghihintay sa pila o bago matulog. Basta't maaalala mong bumalik sa ngayon, automatic reset na yon para sa utak mo. Subukan mo ito ngayon habang nanonood ka. Huminga ka lang ng malalim, pansinin ang paligid mo, at sabihin sa isip, nandito lang ako, ngayon lang muna. Ganun kasimple ang mindfulness. Pero ang epekto, napakalalim para sa focus mo at sa peace of mind mo. Number 7, maghanap ka ng focus space. Alam mo ba kung bakit minsan kahit anong pilit mo, hindi ka makapag-focus? Hindi dahil tamad ka o wala kang disiplina. Minsan dahil lang sa environment. Isipin mo ito, sinusubukan mong mag-aral o magtrabaho, pero nasa mesa ka na puno ng gamit. Bukas ang TV,
may maingay na nagkukwentuhan, tapos may cellphone pang laging nagva-vibrate. Kahit gaano ka pa ka-determined, mahirap talagang makapag-concentrate sa ganyang setup. Kaya napakahalaga na maghanap ka ng focus space, isang lugar kung saan alam ng utak mo na time to work o time to concentrate. Hindi kailangan fancy, hindi kailangan tahimik na parang library, basta may sariling signal para sa isip mo. Halimbawa, kung sa bahay ka, pwede mong piliin yung isang sulok ng kwarto na laging para lang sa trabaho o pag-aaral. Kahit maliit lang, basta consistent. Kung hindi kaya sa loob ng bahay dahil maingay, baka mas okay pumunta sa cafe o sa library. Yung simpleng pagbabago ng lugar ay nagre-reset ng utak mo. Pwede rin gumamit ng headphones kahit walang tugtog para lang i-block ang ingay at bigyan ng signal ang utak na focus mode na tayo. Ang psychology dito ay tinatawag na context-dependent memory. Ang ibig sabihin, mas nagiging madali para sa utak na mag-focus kung nasa environment ka na nakasanayan niyang i-associate sa concentration. Kaya kung lagi kang nag-aaral sa kama, baka ang ending ay naantok ka lang dahil nakawire ang isip mo na bed equals tulog. Pero kung may isang designated table ka para sa focus, mas mabilis kang makakapasok sa tamang mindset. Parang ganito, isipin mo kung paano ka nag-aayos kapag papasok sa opisina o eskwela. Hindi lang dahil kailangan, kundi dahil may simbolo yon sa utak mo na, okay, work mode na. Ganon din ang epekto ng focus space. Ginagawa nitong mas malinaw ang linya sa pagitan ng relax time at focus time. At hindi ito tungkol sa laki ng lugar. Kahit isang maliit na mesa lang, basta't consistently ginagamit mo para sa pag-aaral o trabaho, magiging powerful na cue ito sa utak mo. Isipin mo, parang may sariling portal ka. Kapag nasa lugar na yon, mas mabilis kang nakaka-shift mula sa stress at distractions papunta sa focus at productivity. Subukan mo ito. Bukas, bago ka magtrabaho o mag-aral, maghanap ka ng isang spot na magiging focus space mo. Linisin mo, tanggalin ang unnecessary na gamit at ilagay lang ang kailangan. Mapapansin mo, iba ang pakiramdam, parang mas handa ka na agad. Number 8, mag-practice ka ng gratitude. Kapag stress ka, automatic na nakatutok ang utak mo sa lahat ng mali. Para kang naka-microscope, nakikita mo agad ang problema, pagkukulang at mga bagay na hindi mo pa nagagawa. Ang ending, mas lalo kang nalulunod sa negativity. At syempre, mas bumababa ang focus mo. Pero alam mo bang may simpleng paraan para balansehin ito? Gratitude o yung pag-practice ng pasasalamat. Sa psychology, may mga research na nagpapakita na ang mga taong nagpa-practice ng gratitude ay mas mababa ang stress, mas malinaw ang pag-iisip, at mas maganda ang focus. Bakit? Kasi binabago nito ang lens na gamit ng utak. Halimbawa, imbis na isipin mo lang, grabe, ang dami kong kailangan gawin, nakaka-stress. Subukan mong mag-pause at tanungin ang sarili mo, ano yung 3 bagay na pwede kong ipagpasalamat ngayon? Maaaring simple lang ang sagot. Nakapag-almusal ka ngayong umaga, may kaibigan o pamilya kang handang makinig, o kahit simpleng bagay na buti na lang may internet ako ngayon kaya nakakagawa ako ng trabaho. Maliit man, pero malaki ang epekto. Ang gratitude ay parang flashlight na tumutulong makita yung magaganda kahit nasa dilim ka ng stress. At kapag nag-shift ang perspective mo, mas bumababa ang bigat at mas nagiging madali para sa isip na mag-focus sa kung ano ang kaya mong gawin ngayon. Isipin mo, para itong mental detox. Kapag puro negative ang iniisip mo, parang sobrang gulo ng kwarto. Ang dami mong kalat na hindi mo na alam saan ka magsisimula. Pero kapag pumasok ang gratitude, para kang may isang maliit na sulok na nalinis. Biglang gumagaan ang pakiramdam at mas kaya mong simulan ulit. At hindi kailangan oras-oras. Kahit gabi bago matulog, subukan mong magsulat sa maliit na notebook ng 3 bagay na ipagpapasalamat mo. Hindi mo mamamalayan, after a week, mas kalmado ka. Mas mabilis kang makapag-focus at mas magaan ang tingin mo sa buhay kahit stressful pa rin ang paligid. Subukan mo ito ngayon. Isipin mo ang isang bagay na gumaan ang araw mo. Kahit maliit lang, kahit simpleng, salamat at nakahinga pa ako ng maluwag ngayong araw. Ramdam mo ba? Kahit papaano, parang lumiwanag ng konti ang pakiramdam. Yun ang power ng gratitude. Number 9, iwasan ang emotional overthinking. Kapag stress ka, isa sa pinakakaraniwang problema ay emotional overthinking. Siguro familiar ito sa'yo. Paulit-ulit mong iniisip yung isang bagay, isang pagkakamali, hindi magandang nangyari o mga what-if scenario sa future.
parang walang katapusan ng loop sa isip mo. At habang mas iniisip mo, mas lalo kang napapadagdag sa stress. Minsan nga, kahit simpleng problema lang, parang nagiging malaking bundok sa utak mo. Halimbawa, naiisip mo, ano kaya kung hindi ako makagawa ng project na ito? Paano kung mawalan ako ng trabaho? Ano kaya sasabihin ng ibang tao? At bigla na lang, hindi ka makapag-concentrate kahit sa pinakamadaling task. Psychologically, nangyayari ito dahil ang utak mo ay natural na nagpoprotekta. Kapag may potential threat, iniisip mo ito ng paulit-ulit para makahanap ng solusyon. Ang downside lang, kapag wala namang solusyon sa momentong yon, nauubos ang mental energy mo sa worry, hindi sa action. Kaya napakahalaga ng conscious effort para iwasan ang emotional overthinking. Ilan sa strategies na pwedeng gawin? Una, pause at label your thoughts. Kapag napapansin mong nagsimula ng umikot ang isip mo sa negative loop, huminto ka sandali at sabihin mo sa sarili mo, ito ay overthinking lang. Hindi ito real-time problem solving, kaya pwede kong ilagay sa pause. Ikalawa, focus sa controllable actions. Imbis na mag-stress sa future o sa hindi mo kayang baguhin, tanungin mo ang sarili mo, ano ang kaya kong gawin ngayon para masolusyonan o mapagaan ang sitwasyon? Sa ganitong paraan, nagsishift ang isip mula sa worry mode papunta sa action mode. Ikatlo, limit thinking time. Pwede kang mag-set ng timer, 5 to 10 minutes lang para isipin ang isang problema, tapos commit ka na mag-move forward. Hindi ka pinipigilan mag-isip, pero may boundaries para hindi ma-overload ang utak mo. Number 4, ground yourself sa present. Kapag napapadpad na ang isip mo sa kung ano ang pwede mangyari, huminga ka ng malalim at pansinin ang kasalukuyan. Tunog sa paligid, pakiramdam ng katawan, at kung ano ang nakikita mo. Parang sinasabi mo sa sarili mo, okay, nandito lang ako. Hindi ko kailangan isolve lahat ngayon. Relatable ito kasi lahat tayo nakakaranas ng paulit-ulit na iniisip ang mga bagay na wala pa sa kontrol natin. Ang pagkakaiba lang ng mga taong nakakapag-focus sa stressful moments ay natutunan nilang i-filter ang overthinking at bumalik sa real tasks. Isipin mo, parang utak mo ay parang computer na naghahang kapag sobrang dami ng open tabs. Emotional overthinking equals sobrang dami ng open tabs na walang active na purpose. Kapag natutunan mong i-close ang ilang tabs, bumabalik ang clarity, bumabalik ang focus at energy mo para magawa ang importanteng task. Number 10, limitahan ang social media. Kapag stress ka at nahihirapan mag-focus, isa sa pinakamalakas na distractions ay ang social media. Hindi mo na napapansin, pero sa bawat notification, likes, comments o bagong post, nagkakaroon ka ng micro-interruption sa utak mo. At bawat interruption na ito, parang pinupunit ang linya ng focus mo. Isipin mo, nagtatype ka ng report o nag-aaral ka, tapos may notification na, ping, tumitingin ka sandali, tapos bumabalik ka sa task, pero hindi ka agad fully back sa focus mo. Ayon sa research sa neuroscience, tumatagal ng average 23 minutes bago maibalik ang utak sa original task pagkatapos ng distraction. Kung paulit-ulit ito, maiipon ang lost time at stress, at natural lang na mas bumabagal ang progress mo. Bukod dito, social media ay kadalasang nagdudulot ng emotional drain. Nakikita mo ang mga post ng ibang tao, nakikita mo ang kanilang success, travels, achievements, at nagko-compare ka sa sarili mo. Kahit hindi mo sinasadya, nagiging fuel ito para sa anxiety at overthinking. At kapag stressed ka na, mas madaling matrigger ang negative emotions. Kaya napakahalaga ng conscious limit sa paggamit ng social media. Una, set specific time slots. Halimbawa, tingnan mo lang ang feed mo 2 beses sa isang araw. Sa fixed na oras, hindi ka tuloy nang i-interrupt sa mga productive task mo. Ikalawa, turn off notifications. Hindi mo kailangang marinig lahat ng tunog. Mas safe kung i-silent mo yung apps habang nagtatrabaho o nag-aaral ka. Ikatlo, i-unfollow or mute triggers. Kung may accounts na nagpapalala ng stress mo, okay lang na i-mute o i-unfollow mo siya. Hindi ito ego problem, kundi self-care para sa mental focus mo. Ikaapat, digital detox breaks. Kung sobrang sabog ng isip mo, maglaan ka ng ilang oras o kahit isang araw na walang social media. Mararamdaman mo agad ang clarity at mas mabilis ka makapag-focus sa real tasks. Isipin mo, ang utak mo ay parang may limited RAM. Kapag puno ng notifications at feeds na walang tigil, hindi ka na efficient sa mga importanteng task. Pero kapag nilimit mo ang social media,
Nagkakaroon ka ng mental breathing room. Mas nakakapag-concentrate ka, mas kalmado ang isip, at mas productive ka sa ginagawa mo. At ang magandang bonus, mas nababawasan ang stress at anxiety dahil hindi mo na lagi ini-compare ang sarili mo sa curated world ng iba. Mas nakatuon ka sa real life at sa tunay na priorities mo. Sa dami ng iniisip mo kapag stress, normal lang na mahirapan kang mag-concentrate. Pero tandaan mo, ang utak mo ay parang makina. Kailangan ng tamang fuel, kailangan ng tamang break at environment para gumana ng maayos. Hindi ito tungkol sa disiplina lang o sa pagpilit ng sarili. Kailangan mo rin ng strategies para tulungan ang sarili mo. Mula sa simpleng deep breathing, mini breaks, stretching, hanggang sa mindfulness at gratitude, lahat ng ito ay parang maliit na adjustments sa araw-araw. Parang pag-aalaga mo sa halaman. Kailangan ng tubig, liwanag at tamang lupa para lumago. Ganon din ang utak mo. Kailangan ng mental oxygen, tamang focus cues at emotional balance para mas maging produktibo. Pati ang mga modern habits tulad ng social media at multitasking pwede ring maging kalaban ng focus mo. Kaya napakahalaga na limitahan ang distractions at piliin ang environment o focus space na makakatulong sa concentration mo. Kapag na-practice mo ang self-compassion, na-realize mo na okay lang mag-pause, magkamali o maglaan ng oras para sa sarili mo. Hindi ka mahina, tao ka lang na may limitasyon. Ang susi sa lahat, consistency at awareness. Hindi mo kailangang gawin ang lahat ng sabay-sabay. Kahit isang technique lang ang gawin mo sa simula. Halimbawa, huminga ka ng malalim tuwing stress ka o maglaan ka ng 5 minutong break kada 1 oras ng trabaho. Malaki na ang epekto sa focus at stress level mo. At isang mahalagang mindset na dapat tandaan, ang focus ay hindi tungkol sa perfection, kundi sa pag-prioritize ng energy mo sa tamang bagay sa tamang oras. Kapag na-practice mo ang mga tips na ito ng paulit-ulit, unti-unti mong mararamdaman na mas malinaw ang isip, mas kalmado ang katawan, at mas kaya mong harapin ang mga stressors sa buhay. Sa huli, ang goal ay hindi maging robot na laging alert at productive. Ang goal ay bumuo ng balance, isang mental state kung saan kahit may pressure, alam mong may paraan para bumalik sa focus, clarity, at inner calm. Parang sinabi ng psychologist, hindi mo kailangang alisin ang stress. Kailangan mo lang matutunang kontrolin ang reaksyon mo dito at bigyan ng tools ang utak mo para gumana ng maayos.